Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pasensya na kayo sa boses natin. Medyo may sakit tayo. Medyo naapektado yung ating lalamunan. But anyway, maganda itong pag-uusapan natin dahil it has been announced na si PBBM ay pupunta sa Naga. At alam niyo po kung sino yung nasa Naga. None other than the former Vice President, Leni Robredo, na kasalukuyang mayor ng Bicol, Naga City. So, pupunta siya ron para sa itinerary niya na flood, tungkol sa flood, yung mga flood control projects dyan sa Naga. Kasi ginagawa ng Pangulo, as much as possible, as much as he can, binivisita niya yung mga lugar. At kasama na dyan itong kaya dating mayor na si Leni Robredo, yung kanilang programa na Oplan kontra Baha. Yan. So, nangyari yan, siyempre, i-check ng Pangulo yung lugar kung ano yung mga cause ng flood, mula dun sa mga paglilinis ng estero. Baka mamaya yung cause ng flood, barado lang. O kanal, mga ganun. At yung daluyan ng tubig sa syudad. Lahat yan, pati yung mga dike dyan, siguro. Yung gagawin para harangan yung baha if ever na tumaas yung tubig. So, yung sabi nga ni Atty. Claire, magkikita ang Pangulo dyan sa lugar na yan. At meron silang pag-uusapan. So, ilahad muna natin yung mga kanilang programa, flood control operations nga, yung mga clean-up drive. At wala namang sinabi ang Pangulo na... Actually, hindi naman nakatutok ang Pangulo sa eleksyon, kasi of course, presidente na siya. Ang tutok niya, of course, yung mga itinerary niya, infrastructure, flood control, yung mga agriculture, technology, kung ano-ano mga programa para iangat yung ating bansa. Hindi niya, nalaman niya nga yung tatakbo itong si Sara, na sabi nga na itong mga Duterte supporters, na takot daw. So, yung mga tao natatawanan lang sa section, ano yung katatakot? Kasi sabi nitong isa, si Daryl Yap ba itong director? Sabi niya, ipagtanggol mo kami, tapusin mo sila, parang ganun. Talagang, ewan ko imagination nitong director na to, na napaka-cinematic, mga tipong drama ang entry. Tatawa nga talo. Kung ganyan ang isip ng ilalagay nyo na uupo lang para maghigante, dyan pa lang. Taong bayan, nananawagan tayo. Pakikalat po itong video na to, please. Na huwag nyong iboboto si Sara Duterte. Kasi ang puso ng tao na ang laman, bengganza, paghigante. Isa yung curse, sumpa sa bayan, na dahil sa kanya, apektado ang bayan. Na pagtanggol, babawian. Yung kanyang pagtakbo sabi, kinagulat. Paano kakagulat? Alam na nga ng tao, nagigil nga siya sa pwesto. Tapos kakagulat. Natural lang yung reaction. Bakit daw nag-react? Common sense lang, Huwag nyo na may pahalata na didilis talaga kayo. Natural, nagsabi siya Vice Presidente yan Hindi naman yan yung kahit ordinaryo sigurong nasalansangan lang na kahit sabi mong taong grasa, pag nagsabing, tatakbo ako, pag-uusapan yan. Kasi kakaiba. Lalo na yun, Vice Presidente, na may history, na feeling victim, feeling inapi, dahil sa sarili niya rin kagagawan. Syempre, drama, scripted, idadivert yung issue sa kanya, sasabihin, ino-oppress siya, inaapi. Ganun lang kasimple, na tanging mga taong may malawak na isip ang nakakaunawa. At tulad nga ng paghimok ng mga taong bayan sa mga comment section, sa mga post nila, na wag daw hayaan si Sara Duterte makaupo. Kasi pag nangyari yan, mawawala ang EDCA. For sure yan, dahil hindi naman maka-Amerikano yung mga yan. Tatay niya nga, maka-China yung mga yan. Ano pa? Baka yung ating mga part ng sovereignty ng Pilipinas, dyan sa West Philippine Sea, wala na.
malaya na yung China magagawa ng gusto nila. Ano pa? Yung mga, ito opinion lang ha. Yung mga GOCZ natin dyan, na maaring maisa pribado, no? Ito yung opinion lang ha. Baka sabihin ng China, gusto kong bilhin yan, gusto ko to. Ibibenta sa kanila para may control sila. Ito yung mga opinion lang na pinoproject na maaring mangyari. No? At kung ano-ano pa. Usap-usapan niya na, oy, Kongreso, baka manalo ako, baka lang naman. Dun pa lang sa papirma, sa bring him home yung Tatay Digong, 189,000. Hanggang ngayon, hirap na hirap. So, wag tayo masyadong, basta gawin lang yung tama, no? Sabi nga nila sabi ng isang political analyst, sabi niya, ang Pangulo may magagawa. Tama po yan, Pangulong Marcos, BBM, mahal na Pangulo namin, may magagawa ka po. No? Kasi kung hahayaan nyo lang po na makaupo si Sara Duterte, parang hinayaan nyo na lang siya na gawin yung gusto niya. May power po kayo, mga mahal na Pangulo. I'm not sure, no? Kung itong pagpunta niya sa Naga, baka mag-usap sila ni Attorney Robredo tungkol sa presidential bid niya. Kasi biglang announce Kahapon si Sara. Tapos biglang nag-announce ang Pangulo, pupuntahan niya si Lenny. Si Lenny po ay ang tuturing na tutumba o tataob kay Sara Duterte. No? Tansyado natin yan, mga ka-wonder. Kasi nagpa-survey na tayo dun sa ating isang video na mas gusto kay Lenny Robredo kaysa kay Risa Hontiveros, kay Bam Aquino. No, doon lang tayo kay Lenny Robredo. Kasi subok na yung kanyang kredibilidad. Wala nga siyang confi fund Hindi siya ganun. So, nakita ng tao yung kanyang desire na mag-mayor lang. Diba? Mayor lang gusto niya, ayaw niya mag-vice. Hindi siya nag-aasam ng posisyon. Kasi yung taong gigil na gigil, pinapatalis na yung Pangulo. Gigil na gigil sa posisyon, mag-isip kayo niyan. Kaya mahal na Pangulo, may magagawa po kayo. No? Sana gawin niyo na po para sa taong bayan na ayaw niyong mahirapan at masadlak sa pagdurusa at hirap. So maaring mag-usap si Attorney Robredo at si PBBM na yan, sabi nga ni Attorney Claire, abangan. No? Abangan nyo yan. Abangan. Dahil maaring ipe-persuade siya ni PBBM. Sabi nga rito nila Laila de Lima, nila Erwin Tulfo, no? At yung iba pa na si Lenny Robredo ang dapat tumakbo at wag niyang isara yung pintuan, sabi nga ni Senator Kiko Pangilinan, na wag niyang isara. At parang kung di ako nagkakamali, mga ka-wonder, parang sinabi niya na who knows, parang I'm not sure kung tinutukoy niya yung baka magbagong isip niya. And hopefully, pag-usapan nila yon, ma-persuade siya kung para sa bayan, bakit hindi siya? Di ba? Kung panawagan ng bayan, no? Bakit hindi siya? No? Susuportahan natin siya kapag siya ay napili ni PBBM na tumakbo. Suportahan natin si Lenny Robredo. Kalimutan na natin yung mga kulay-kulay. Yung sinasabi nilang pagbabanat nila. Sila nga actually natatakot Sasabihin na tatatakot dahil tatakbo si Sara. Tatakbo pa lang naman yan Hindi pa naman nanalo at hindi naman mananalo. So tatakot sila kung sino yung mga aksyon na inaabangan nila. Kagaya nitong Dilaw, na may history nga sa mga Marcos na kain suka daw. Ginagamit nila yung naratibo na yan para lang sirain yung opinion o yung perspective nitong Dilaw. O nga, baka gumanon, baka lang naman. Pero kung ang taong bayan ang nananawagan, concern ng taong bayan at nakikita nila na nasa panganib ang bansa kung hahayaan nila at hindi sila tatakbo, mananagot din sila. Kaya kung ikaw ay tinatawag at ikaw ay napupusuan ng tao at ikaw ay magiging tulay upang harangan at ibangon din ang bansa, upang harangan yung hindi karapat-dapat at ibangon yung bansa at yun ay hindi mo pinakinggan, may pananagutan ka rin. So yun, maaring mag-usap sila, although walang anunsyong palasyo,
maaring ito ay closed door, no? Confidential. Kailangan naman i-broadcast nila yan. Pero kasi nakapagtataka, right after magsalita ni Sara Duterte, mag-anunsyo ng kanyang pagkapangulo, pupunta si PBBM sa Bicol. Yan ang abangan natin mga ka-wonder. So, yun lang. Keep the faith lang, ano? Keep hoping and keep being positive. Huwag yung higanti-ganti. Huwag yung mga parang grade 1, grade 2 lang sa elementary. Pag upo ko, lagot ka sa akin. O kaya, ganti mo kami. Mga ganun. Doon pa lang may kita mo na hindi na talaga pwedeng leader. Hindi na statesman ang dating. No? Kung hindi isang trapo o yung mga traditional politician. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na mag-uusap si PBBM at si Leni Robredo. And of course, subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.